Hi guys, good morning. Today is Saturday at nandito kami ngayon sa church. Katatapos lang namin mag-church at nabasa ko mayroong nagtanong na kung ilang taon na po ba si Kajun sa tracking. Kapatid. Hi sis, shoutout sa iyo. Oh Han, sagutin mo na. Sagutin mo na. Ilang taon ka sa tracking? Tracking. Nakuha ko lisensya ko August ng 2006. O sa ilang taon na ngayon? 18. Mag 19 years na siya ngayon next year. Okay, kay 18 years mo lang ngayon na tracking. Ganun na. Nag-enjoy ka sa trackingan? Oo naman. Enjoy na lalo pat binata ka nun siyempre enjoy talaga. Kasi kung saan ka nakagana. Oo, lalo pat sabi nila US, first time mong lumabas ng wala naman akong kaalam-alam dati eh. First time mong lumabas ng Manitoba, punta ka Alberta, sabi nila. Diba? Siyempre excited ako makalabas ng Manitoba. Tsaka tapos nung punta ka ng US na. Enjoy siya. Marami kang madadaan ng state at marami kang matututunan. Anong pinakamahirap mong naranasan nung nasa tracking? Yung magkaiba kayo ng partner. Yung una, okay pa. Tuturuan ka pa niya. May darating ang time na ayaw mo na sa kanya. Kasi lalo pat ibang lahi, magkaiba kayo ng pagkain eh. Magkaiba kayo ng style sa pagkain. Yung nakakain mo, hindi niya nakakain. Maamoy para sa kanya. Gusto mong kainin ngayon, tapos parang ayaw naman niya yung itsura or ano. Ganun. Kailangan makapartner mo talaga yung parehas kayo ng trip. Ng lahi. Tsaka kailangan pag nagpartner kayo yung talagang trust sa isa't isa. Parang asawa mo yun sa truck eh. Kasi siyempre pag natutulog ka siya nagmamaneho. kailangan tiwala ka sa kanya, magmaneho siya. Hindi, tatalong kayo sa bangin. Pero masaya. Masaya. Dahil marami kang napupunta ng lugar. Masaya na na-enjoy ko yung pagka-line haul ko dati. Kasi explain mo sa kanila, hindi lang ikaw Canada. Nag-US border siya. Tagal siya na. Post kasi ako ng US. Post to coast, nagtumagal talaga siya sa ganun. Tapos, isang malaking challenge kasi dyan, hindi kasi siya nakakasamba talaga sa church natin. Yun ang hirap doon. Kasi lagi nasa road. Although binata ka, wala kang iniisip na sarili mo lang. Pero yung church kasi, talagang pagdating mo sa isang lugar, hahanap ka ng kapilya, tatanong mo kung anong oras ang Nasa Pilipinas pa ako noon, di ba Han? Nasa US siya. Ngayon, ang ginagawa niya para makasamba siya sa twice na samba namin, Thursday tsaka Sunday, ay ako ang kinokontak niya. Siyempre minsan tulog ako, iba yung oras. Talagang may time na hindi siya nakakasamba. So, kasi devoted kami kasi sa church, sa kapilya, sa iglesia na kasi kami guys. Iglesia ni Cristo kami. So, kailangan talaga sa kabila ng trabaho mo, kailangan makasamba kami. So, ganun. So, yun ang challenge. Doon ang big challenge ko noon. Kaya, nag-quit ako sa line haul. Kailangan makakuha ako ng regional. Ilang taon ka nun, Daddy, na sa coast to coast bago ka nag-regional? Matagal half din. Siguro sa 10 years or more din bago ka nakapag-decide na kumuha ng sariling truck talaga. Kasi maganda naman yung trabaho mo noon kasi wala kang maintenance. Walang maintenance. Kasi nga driver siya. Pera palagi.
Nakakaipon ka. Oo, kakaipon ka. Malaki talaga. Mhm. Malaking kitaan noon dahil per miles at saka ang uwi mo lang sa isang buwan sa mananatili ka lang sa bahay ng pinakamahabang ano mo na pag-i-stay 4 na araw. Tapos balik ka na ulit sa road. Puro Yung sa road isang ka. buwan, 4 na oras ay 4 na araw lang yan. Yun ang pinakamahaba mo na. So maganda siya dati talaga kung wala kang family, ano, yung binata ka, wala kang anak na umiiyak, maghahanap ng daddy sa maghapon. Maganda siya, Ang ganda siya. hanap buhay, makakaipon ka talaga. Tip ko lang, maganda ngayon, maganda pa pagka company driver ka. Noon, Hindi, kahit ngayon. compare mo ngayon. Basta malalaking kumpanya ang papasukan mo. Kasi lahat ng ano mo sa logbook mo, bayad yon. Babayaran ka ng government 3 times a day ng pagkain. Automatic yon. Sa long haul lang yun, Han. Pero pag sa city kasi per hour na lang Oo, nata oo. Sa city, pag line haul ka, Line haul. yun ang line haul. Oo. Nakalagbook lahat ng mga free ano mo yun. May shower ka everyday. Although na kumakain ka sa hotel o nagbabaon ka, bayad na. Guys, namatay kasi nag-alarm yung aking cellphone. So, ayan. Continue natin ang interview kay ex-tracker boy. Yan nga, maganda talaga yung maganda na sa akin yung company driver ako. Kasi nakiklaim ko yung ano ko kasi 3 times a day na pagkain, isang araw mag-shower. Lagi yun, kahit na naliligo. Bayad naman sa company sa amin ng hotel, pero kiniklaim ko pa rin yan sa government. So, mostly lahat ng expenses mo nababayad na ibabalik sa'yo. Na ibabalik sa akin. Oo. Actually, wala akong expenses na sa US. Kasi ang hotel, bayad sagot na ng company. Oo. Natutulog ka sa hotel, bayad may per hour kang layover. Bayad yon pagka layover ka. Tapos bayad ka pa ng government 3 times a day na pagkain doon. Although na kumakain ka sa hotel kasi yung mga inistayan namin may breakfast. Tapos tapos yung ligo mo, naligo ka naman sa hotel, di ka naman naligo sa truck stop bayad rin ng government yun sa logbook mo. Automatic yun ang allowance ng yun ang pinakamaganda. Pero yung travel time mo talaga, daddy, halimbawa, yung travel time mo, hindi ba yung bang boring or ano? Hindi. Or nakakatakot kasi nga, anong mga experience mo no, habang nagda-drive ka? Siyempre, iba-ibang city yan, iba-ibang challenges yan. Ano pinaka-worst mo na experience? Worst naman? Worst, nung ako nasa construction site na naputukan ako ng nabutas yung tangke ng fuel tank ko. Kasi dyan sa Rockford, Illinois, construction niya noon, nakarating ako sa isa sa mga truck stop doon sa under I-94. Pag balik ko galing ng loob ng truck stop, may butas yung naubos yung fuel tank ko, fuel ko doon. Yun ang pinaka-worst kasi Canadian ka, malaki ang multa noon. Tapos nasa ibang bansa ka? Nasa isang bansa ka. Sa US? Malaki ang multa noon. Pwede ka nilang multahan ng 50,000. Kulang pa yon kung tutusin sa paglilinis noon, pagki-clean up kasi along the highway yung ko. Pero naman yan, napag-uusapan, kinagandahan lang ng company ko noon ay owned siya by US. Kaya hindi ako masyadong although na Canadian yung employer ko, owned by US yung company. So yung time na yun na nasa US ka, daddy, ano ka na? Citizen ka na ng Canadian citizen? Hindi ako naging citizen kaagad. Nag 1 year akong meron akong US visa. Pero equivalent na 10 years yun, US visa ko. Pero na-issuean ako ng 10 years visa pero 1 year ko lang nagamit kasi na kagad yung citizenship ko Yun ang kinagandahan lang doon. Hindi, may kinukwento ko pa, daddy, yung ibang napasukan mong private property. Dito yun sa Canada. Canada na pala yun. Canada yun. Hindi pala US. Malapit yun dito sa sa may Saskatoon, sa may Hana. 2 ang trailer ko.
Tapos pinaano kami, sarado yung daan. Sabi doon kami dumaan sa madilim. Kasi mga bandang mga bandang alas 12 ng hating gabi. Tapos in-split ko yung trailer ko doon. Dahil hindi ako makaikot, dahil di rin ako makaatras dahil naka dalawang trailer. Ginawa ko, in-split ko yung trailer ko. Hinook up ko siya, ulit siya pabalik. Hindi ko alam na yung spot na yon, yung yard pala ng yung private property pala yun. Acreage pala. Acreage pala yun. Napasok ko. Wala kasing sarado, walang gate yung yung acreage. Nakita ko maluwag. Alam kong kaya ng trailer ko na umikot, kaya doon ako nag-maneuver. Pinutol ko na doon, tapos sinetak ko ulit sa daan. Kaya lang, kinagandahan noon, akala ko kakasuhan ako dahil private property. Kinausap nila, wala naman akong na-damage. Galit na galit ka. Galit na galit yung may-ari. Oo, pinagmumura ko, pero kalmado lang. Kahit na binigay ko lahat ng information ko, tumawag ka sa company na to, sasabihin ko sa kanila kung anong nangyari din, sabi ko sa kanya. Tinawagan niya, pero kinabukasan, kinagandahan kasi noon, yung akala kong nasira kong damo, hindi pala, dahil tumayo din siya kinabukasan. Pinicturean ng hindi siya investigator ano ba tawag Adjuster. Adjuster, yun. Pumunta doon, pinicturean niya. Sabi nung may-ari daw, dumapa daw lahat ng damo doon. Pero nung pinicturean niya, pinakita doon sa walang dumapa, kundi tumayo naman lahat. Kaya ligtas ako doon. Wala akong naging ng case mo doon? Wala akong case. Wala silang charges sa'yo? Walang... tanggapin ko naman kasi kasalanan ko talaga kung tutusin, pero kinuwento ko rin sa ng company. Pero inano ako ng union ko na hindi ka magmumulta, wala kang ginawang masama at nasa safe zone ka, sabi niya sa akin. So salamat ako. May kasi may union kami doon Yan ang kinagandahan nilang union. Paglalaban ka rin niya kapag Pero naranasan mo rin madisgrasya along the way? Oo. Aksidente, yung mga gano'n ba? Na-beach ako. Yung mga mga sa panahon, yung weather. Oo, black ice dito sa may na siya border ng Manitoba at saka Saskatchewan. Kapapalit lang, kakasuswitch lang namin doon ng co-driver ko. Tapos hindi ko na malayan na biglang bumaba doon pala yung ang temperature. Maganda pa yung temperature ng pag-alis namin kasi takip silim yun Anong area? Saang city or states? Hindi, dito sa malapit sa border lang ng Saskatchewan at saka Manitoba Paglampas mga 10 kilometers lang after ng rest area ng Manitoba at saka Saskatchewan dun sa border na yun. Welcome nila. Kaya na-ditch ako, pero hindi natumba ang trailer at saka truck. Pero nagkaroon ako ng warsyak. Naano ka na PT, ano ba tawag doon? PTSD, yung post-traumatic syndrome. Tapos 2 weeks akong hindi pinapasok ng company dahil kailangan ko daw mag-relax muna, kasi nanginginig ako noon First time ko na maganon Pero sa awa ng Diyos, walang sira ang truck, walang sira ang trailer, hinatak kami, inauwi namin ng bumiyahe pa ng Pennsylvania, pero hindi na ako sumama nun. Ibang driver na, bumaba na talaga ako ng Winnipeg. Yun ang disgrasya ko sa na nanginig talaga ako nun dahil kitang-kita ko kung paano sa side mirror, both side mirror, kung paano nagsuswing ang trailer. Dalawang trailer yon, pero never siyang natumba. Kaya kung ano ang ikot ng monobela mo, siya naman ang palo baliktad naman ang palo ng trailer mo. So sila sumasayaw siya. Oo, kitang-kita. Daming nagraradyo sa akin, daming humihintong sasakyan,
Nagtatanong Ano, kung okay nag-rollover lang. ka sa ditch? Ganun? Hindi. Wala. Hindi yung rollover. Ano lang, diretso lang na ganon. Pero lumipad kasi. Inabot ko, halos inabot ko yung release eh. Oh. Pero okay siya. Wala naman. Chinek nila yung truck, chinek yung trailer, walang sira. Walang nabaling molye, walang nasirang airbag. Kaya, Yung nakakatakot sa driver. oo. Kasi yung weather ano. Tapos, after mga 15 kilometers, nakita ko yung naging partner ko, yung magiging partner ko nung time na yon, si Dante, na rollover. Doon din sa ano? Sa lugar na yon, sa area, mga 15 kilometers mula sa lugar ko. Kaya, yung black ice na yon, saka lang tumawag yung dispatch, sabi niya, sorry guys, hindi namin na-relay sa inyo na sa area na yon ay may nauna na sa inyong mga disgrasya. Black ice ba yun? Black ice, oo. Kaya hindi raw na-relay kagad ng dispatch pero okay lang. Si Dante ang masama dahil tinakbo sila sa hospital eh. Kalat yung makina doon sa sa kalsada. Kasi mabigat yung karga niya papuntang Vancouver. Nagkalat sa kalsada, humiga yung trailer talaga nila eh. Nakakatakot kasi pag may pamilya ka tapos hindi maiwasan talaga mag-aalala siya pagka yung maiwan mong mga anak mo, na asawa mo. Oo, Tapos nasa malayo yung tracker. Yun talaga yung naging ano na lang, bumili na lang kami ng truck para dito sa regional siya, sa city daddy, no. Pagdating ko dito sa Edmonton, one year na rin yata ikaw, 2 years ka na nagda-drive, no? Na may isang sarili mong truck. 1 year. 1 year. Kapupak lang nung ano. Pero okay naman siya. 11, oo. Ang tanong, honey, di ba binata ka noon? Tapos, Maganda kita. sabi mo magandang kitaan. Oo, Ang maganda tanong, anong mga naipundar mo noon? Noon? Mayabang. Mayabang kasi ako noon. Sorry kasi mayabang ako noon. Mayabang, Oo. bigay sa mga ano. Madaling makapag-ipon. Kung pera, pag-uusapan, medyo mayabang talaga ako noon. In 3 months, kaya kong umipon kasi sa Pilipinas na nga ako. Oo, Han. Kasi mag-boyfriend pa lang kami niyan. Yung sahod niya, binibigay na niya sa akin. Ako nag-iipon. So, ganun. Pagka nagsweldo siya, papadala niya sa akin. Iniipon ko ng iniipon. Kaya nung nagpakasal kami, wala kaming utang. Yung talagang naipon Oo. namin. Yun yung pinangpakasal namin. Tapos may naiwan pa akong, may nasave pa kami. Yung pinangsimula namin pagdating ko dito. May dala-dala akong pera pa din no, na part ng savings namin. So yun ang pinagsimulan namin ng medyo bago. Nag-start pa lang kaming family, di ba, honey? Oo. Maganda makapag-ipon na pagka binata ka na wala kang gastusin na puro trabaho ka, ganon. Ang ganda nun. Ang bilis ng pera. Ang dami ko ring pag humiling ang relatives ko ng pera, kailangan ng ganito. Walang ano yun. Nakakatulong siya. walang hindi yun. Talagang, sige, kailangan. Sige, mamaya. Ganon. Kasi Ganon wala lang. ka pa naman yung family nun. Wala. Tapos, Kaya okay ang lang. kinagandahan pa sa akin, nakatira ako noon sa tita ko, sa bahay nila. Mhm. Magbigay man ako sa hindi, wala rin siyang pakialam. Kasi, sabihin Okay na lang. natin sa Pilipinas kasi, talagang nakatira na ako sa kanila. Oo. Doon pa lang sa Pilipinas, nakatira na ako sa kanila. Parang ako yung panganay kasi nilang anak eh. Hanggang dito. Lumaki siya sa lola. Hanggang dito sa Edmonton, ganon kami. Kaya hanggang ngayon, pinapagalitan pa rin siya. Si Tita Joanne. Pag nagalit din siya, kinig lang din siya. Tapos yung mga pinsan niya doon sa anak ni Tita Joanne, nakikinig din sa kanya kasi yung parang pinakakuya ng mga kapinsan niya. Nakikinig din sa kanya pag sinabihan niya. So, ganun. Tight kami sa ano namin, mga relationship namin sa mga relatives namin. Kaya okay kami. Walang problema. At least na-enjoy mo, Daddy, yung tracking mo. Tapos na-enjoy mo rin yung pagkabinata mo, nagwaldas-waldas ka ng pera mo. Kasi ang yan. arte niya sa sasakyan, guys, no? Ang sasakyan ko noon, although nasa turn na brand new,
Oo. Pinano ko yun, Niluhuan niya eh. pina-upgrade ko yun. Niluhuan niya yung mga speaker, Oo. mga gano'n, ubus na yun. Kaya nung dumating ako sa buhay niya, medyo naging mahigpit ako kahit mag-boyfriend pa lang kami. Ako Tsaka nag-sale. hindi ako pumapasok sa mga ano noon, mga store na kuan. Mga branded siya. Nasa Pero branded ngayon ako guys, noon. nasa Walmart. Noong time na yun, branded ako noon. Ngayon guys, nasa Walmart na lang kami. Ang brand namin ngayon, Walmart. Hindi nag-jacket itong anak ko. Tinan mo naman yung anak ko. Ayan, nag-church kasi ang aming baby boy. Kaya hinihintay namin guys. So, ayan. You got a ribbon. Oh, that's good. You got a ribbon. Okay. What's your ribbon? You have a chocolate again, candy? What's your ribbon? May ribbon siya. Very good ka, anak. Okay, just put your belt on, What's please. your ribbon? Well behave. Are you sure well behave ka? Opo. Oh, yun lang. Very good, anak. Mommy proud here. So, ayan. Pauwi na rin kami, guys. Opo. Pauwi na kami. Bakit hindi ka nag-jacket, anak? Mainit sa loob? Mommy, at the end of church, I almost forgot my jacket. Oh, tinanggal mo sa loob, anak. So, we're going home kasi si ate daw nag-text si Lola, ma'am, daddy. Walang Can gamot I have si... one? Walang gamot si ate. Yeah, Okay. you can have it. This one, anak. Because you're very good. So, ayan guys, ang kwentong tracking may June. Sa mga gustong makarinig din ng mga bahagyang kwento lang naman. So, pero marami pa rin siyang kwentong maatikabo. Mga kwentong ano tungkol sa tracking. Kung sa tracking, at saka marami rin akong tinuruan. Kasi may, di ba hinahire ka pa Hani maging teacher ng tracking? Hindi, dito na yun sa Edmonton. Dito sa Edmonton. Oo, dito sa Edmonton. Inaano siya kinukuha siya maging instructor ng track. Pero ayaw niya kasi, alam mo naman, Takot tayo dyan. takot sa mga Englishan. Hindi yun. Ay, ano? Takot ako pagka ganyang estudyante. Kala ko Mamaya sa sinabi mong break, iba naman inaapakan. May mga ganun ka sa Tsaka kasi classmate syempre, i-training mo sila sa mga tight places. Yun na nga eh. Oh. Ikaw sanay ka sa line hall. Mahirap yun. So, uwi na kami guys. Tsaka masarap ang tracking. Hindi ko naman sinasabi na sasarado ko talaga ang ng tracking. Masarap ang mag-tracking. So guys, yun nga, hindi mo pa rin sinasarado ang door Ay, hindi. ng tracking business kasi hindi naman namin kinlose yung business namin. Hindi naman kinlose. Laylo lang siya nag-stop for a while kasi nga ano muna siya family man sa amin. Sarap talaga. Nasa tracking. Ang pera nasa tracking. Oo nga. Ngayon, ano naman disadvantages ng nasa tracking, Honey? Unang-una sa lahat, oras nga sa family. Pangalawa, ay... Wala sa tracking? Hindi, pagka yung nasa tracking ka, yung oras sa family. Oo. Lahat ng birthday ng anak mo. Lahat ng School anniversary. activities. School activities. Di mo maatinan yun. Lahat ng holidays. Kung gusto mong pera, sa tracking ka, pero Oo. wala kang moment sa asawa mo. Meron, magbabakasyon ka. Pero pagka tracking ka kasi, napakahirap kumuha ng bakasyon, Hana, no? Mahirap Kasi nga, Hindi mo kasi committed alam kayo eh. sa sa Company. kasi siyempre nasa Manubela ka hindi mo alam ang mangyayari sa 5 minutes na pagmamaneho mo, hindi mo alam kung ano mangyayari hindi mo alam ang panahon. I mean, sa bakasyon, daddy, mahirap kumuha ng bakasyon. Oo, ang hirap. Magpapaalam ka, kailangan 1 year ahead of time. Dapat magpabook ka na. Ngayon, ang problema pag may na-hospital, pag may emergency sa back home, sa Pilipinas, hindi ka halos payagan. Otherwise, magrenta ka ng, ano din, dating style nila? Mag-hire ka ng papalit sa'yo, magiging driver mo kasi hindi pwedeng mabakante yung truck mo. Kasi meron kang run meron kang kailangan committed ka dun sa company. So mag-hire ka ngayon ng at least driver mo na pupwesto dun sa'yo kung gusto mong bakasyon. Ang hirap nung ganun. Hindi naman basta-basta kasi kailangan din nilang i-test yung driver na kukunin mo kung pasado rin sila, kung magaling din, marunong ba mag-backup, ganyan, test din nila. Ito ang hirap.
Kaya isa din yun na hindi talaga kami yung hindi siya makapagbakasyon. Pwede naman siya magbakasyon kung tutuusin. Pero dahil mukha pa kaming mga talagang eager ka nun mag-ipon, mukha kang pera dahil kailangan mong mag-ipon. Lahat yan kukunin ni Junhan noon kahit noong December. Hani, natatandaan mo yung December 25, November January, New Year. Nasa company ako. Nasa trabaho siya, guys. Uuwi lang siya ng uuwi siya para lang talaga New Year's Eve na ganyan. Tapos December 25 meron pa rin siyang trabaho. Oo, totoo yun, guys. Ilang taon siyang ganon. Kasi kinukuha din naman niya. Malaki kasi pera doon. Kasi doble, hindi lang doble, sobra yung may talagang may pag tinawag pa lang sa'yo parang umaandar na yung metro niya. June, are you available today? Parang ganyan. Okay, so pag okay niya na gano'n, parang minimetro na yung oras niya. May top up kasi yan eh. May top up na, mayroon. Hindi ka pa man nag-work, yung pag on call pa lang niya, meron na agad price. Yun ang kinagandahan sa Kaya, lang talagang tinaga din namin talaga. Tinaga ni June pala. Kasi wala naman akong noon eh. Kay Miles talaga ako. Tapos inaaral mo rin pagka nasa tracking ka, inaaral mo rin kung paano ka talaga mag-improve yung tracking mo. Paano kikita yung tracking mo. Parang ganun. Siyempre yan, alangan naman nasa business naman yan. Nasa business talaga yan na hindi naman mawawala yun na yung sa una mo maglulus ka talaga ng money, ng pera. Oo, kasi inaaral mo pa lang eh. Lalo pag bayaran mo pa lang yung truck, tapos may babayaran kang bahay. Oo. Tapos hindi ka kikita. Nako, sakit sa noon. Sakit sa bulsa. Sakit sa bangs. Sakit sa bangs. Pero nung naman na niya yung flow ng tracking, so okay na. Oo. Pero kung may pagsisifan ako ng maliban sa tracking, mas makita kung may mas magaan para sa atin, doon ako syempre. Oo, mahirap kasi ang tracking, guys. Sa kabila ng hirap niya, meron naman siyang rewarding naman siya pagdating sa sahod, gano'n. Pero talaga magkano ka sa sacrifice ka sa tracking. Marami pa rin gusto mag-tracking ngayon, Ang dami. Kasi Nalay na. may pera. May pera sa tracking. May pera sa tracking. Paano mas makakompare mo, Hanin, no? Tracking noon o tracking ngayon? Mas maganda noon pa rin. Oo. Mas malaki ang pera noon. Pero mas maganda pa rin talaga kitaan noon nung nagsimula ako. Oo. Mas maganda siya. Ang bilis ng pera noon. Kung nauna-una ka sa tracking noon, makakaipon ka talaga. Oo. At yun yung time na wala pang contract worker. Hindi pa usong contract worker. Sa mga tracking noon, ha? Oo. O baka meron na rin, di mo lang sure. Pero sa mga kasamahan mo noon, puro mga kayo? Sa Manitoba kasi hindi uso PR. PR na kayo PR agad. kami kado. Hindi kasi uso doon ang contract worker sa Manitoba eh. Oh, si Na Jun kasi dumating- nag-start din sa dati sa Winnipeg siya nag-start mag-tracking kasi sa Winnipeg talaga siya naglanded Oo. At saka, kaya pagdating ko sa Edmonton, tinanong nila sa akin eh. Kung baguhan ako, sabi ko oo, pero hindi ko naman alam na ganun. Akala ko kung ano yung baguhan na yun. Akala ko baguhan lang sa Edmonton. Yung pala, tinatanong nila kung bagong salta lang ba ako ng Canada. Ay hindi, ako may ako. May citizen ako, kako nung ako. O nauso kasi dito, ewan ko ba no, nauso noon na Nauso. pagtatanungin ka nila, Tatanong ka lang, bago kang oo. dito, tatanungin nila anong status mo, bago ka dito,
Tapos pagka nauna-una sila ng konti, parang kahit hindi sila Dala pa kasi rin. hindi ka pa humihingi ng advice, ako ganyan, yung parang ano na sila, bibigay sila ng mga advices na hindi mo naman hinihingi. Tapos noon parang ganun kasi nangyari kay June. Sinasabihan siya na, ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Hindi naman siya nagsasalita, pero citizen siya. Pero yung nagsasalita sa kanya, OFW, yung contract worker. Kasi nauna siya sa Edmonton, hindi niya alam si June nauna na sa Canada. Parang ganun. Pero sa iba, offending naman yung ganun, yung tatanong yung status, ganun. Si June kasi tinatawanan lang niya. It's okay. Hindi kasi hindi ko kilala noon ng contract worker, wala sa ano ko system ko noon. Kasi hindi nga uso yan doon Sa Winnipeg noon, mostly pag dumating, PR agad no, kasi kinuha ng mga nominee. kamag-anak, ganyan. Nominee kasi doon. Mga nominee. Pero Oo. ngayon dati ang dami na rin na OFW kasi. Contract worker doon ngayon sa Manitoba, sa Winnipeg, mga butchers. Napapanood kasi natin yan, butchers, mga trucker. May napapanood namin si Marco trucker, Pinoy trucker. Kasi nakaka-relate siya dun sa mga nararanasan ni Pinoy trucker. Hindi ko kayang gawin yun, mga ginagawa ni Marco. Pero mas na-amaze si June kay Sir Pinoy trucker kasi yung tumatawid siya, nag-a-cross siya ng mga Hindi ko kaya yung ice road tracker siya. Si June kasi nun hindi. Kaya saludo siya kay Sir Pinoy trucker. Tsaka si Marco kasi, Sir Marco, wala siyang katandem. Siya kasi may katandem. Kaya pagka nasiraan siya, pagka meron silang dalawang idea kung paano diskarte, kasi Kuya Marco, mga kuya. Si Marco kasi, di ba, solo flight lang siya. Pero ayun, sa ngayon nga kasi, parang muna siya, laylo sa tracking. Sa 18 years niya na yun, parang, sige, tama muna. Pero driver pa nga din siya, guys. Uber. Asan ba yung Uber natin? Ayan, Uber nga siya, Uber driver. Sa Uber naman, Han, okay naman Uber mo. Okay naman. Sa Uber niya, guys, ito sasabihin ko nag-average kasi siya ng kita niya sa 200 a day. Pero yung oras na yon, Yung oras na yon, oras niya pa, makapagtanghalian pa siya sa bahay. Pag si ate, may hospital, nakapunta pa kami ng hospital. Tapos pagbalik namin ng bahay, aalis ulit siya. Hawak nga kasi yung oras niya. Tapos pag maliligo nga si ate, uuwi siya, ganun. Magaan yung oras niya pagdating sa ganyang Uber. Pero nga guys, kung wala naman mabibigat na bayarin, yung Uber talaga makaka-survive ka din kung siseryosohin mo siya, kung i-full time mo siya. Kasi Sabado, kung gusto niya mag-work Monday to Monday, kumbaga Monday to Sunday, ganon, pwede naman niyang gawin. Nasa sa kanya na nga lang. Pero mas marami pa nga kaming gala ngayon. May time kami para kay Ashton. Si Ashton walang pasok ngayong week kasi meron siyang bakasyon, fall break. So malamang mag-fall break din siya sa Uber. Depende pa rin. Break until November 18. November 18 pabalik ni Ashton sa school. Pero yun, nakaka-survive naman sa Uber. Pambayad lang kuryente. Pang McDonald's ni Ashton. Nakapagpagulong ako ng 2 sasakyan. Nakapag-windshield siya. Nakabili ng Nakakaano siya. Nakakaano siya, guys. Nakaka-survive pag sisorsohin mo yung Uber. Na wala kang boss, walang magmamanto sa'yo kung anong gagawin mo. Kung di ka gigising ng umaga, hindi ka uuwi ng gabi, nasa sa'yo talaga. Ano, anak? Dad, You're talking to daddy, okay. Yes po. Mag-candy ka na, That's not the thing. Mag-candy ka na. So, yun guys, ang maliit naming kwento pero mahabang kwento pala. Thank you so much for watching. Pauwi na kami, malapit na rin kami dito sa bahay. Ano ni Marco? Yun ang Q-line. Meron tong Q-line. Hi Sir Marco, Pinoy Trucker.